today, actually, alam niyo naman, ang dami nating topic. Attorney Vic Rodriguez, inumpisahan na. Inday Sara, ilalabas na ba ang video? Alamin natin. Unahin natin si Attorney Vic Rodriguez. Dahil filing na from October 1 to October 8 dyan sa Pilipinas, kaya namang umpisahan na nating ikampanya ang mga taong gusto nating manatili. Although, ako nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, ang pinaka-focus natin kung paano natin matumba ang mga bangag-bangag. Hi, my Paris, Cora Mount Carver. Thank you, my darling. Ayan, gising na gising nga aking mga palangga. So ngayon, mga kababayan, dito lang natin ito mga hanash dito. Unahin natin si Attorney Vic Rodriguez. Oy, Attorney Vic Rodriguez, hindi pa tayo nag-meet in person, pero nakita ko po at shinare ko, itinaas mo ba? O tinaas yung dalawa, mga kamay ninyo. With Mayor Bastikman. Mayor Baste ng Davao. Ayan, sana, tumakbo kayo. Kung ano man ang mga nasa isipan ninyong dalawa, di go na. So actually, ayan, galing kay E.B. Pugalbot. Hi, E.B. How are you? So ayan, nakita natin ang pagtaas ng mga sila sa kanilang mga braso. Ang kanilang mga bruskong mga alindog. So mga kababayan, gusto ko lang unahin na may gumagawa, gumagawa ang mga kampo ni Bangag. Siyempre, yung mga trolls, yung mga bayaran ni Bangag nandyan sa DICT, andyan yung mga nagbabayad sa mga walang prinsipyo, walang dignidad na mga morons na ensimada, okay? At mga syongit bells. Bakit ba ang mga vlogger ni Bangag ang susyongit? Ang susyongit, makukyo ang dating kasi bayad ang kanilang mga pagkatao. So recently, actually, naglalayag pa ako nito. Hindi ko lang nabigyan ng pansin. Pero may gumagawa nga na mga tauhan ni Lisa Tanas na kidnapper ni Bangag Marcos Jr. na Addictus Benedictus. Ayan, inutusan na naman para palabasin na ako ay nag-post at palabasin na inaaway ko si Attorney Vic Rodriguez. May mga ganun silang hanas. So, kawawa naman ang ating gwapong-gwapo si Marlon ng 3rd floor. Ayan. Si Sir Marlon ng 3rd floor studio, baka pwede nyo nang i-subscribe yan kasi the more na binubol, inaano tayo. Ayan, mga palangga. So, hindi po ako yan yung Maharlika Network. So, ang utos ngayon ng mga baka ng inang Lisa Tanas, Bangag, Tambaluslos at lahat ng mga demonyo na gusto nilang panghawakan ng kaba ng bayan at gastusin at itago at ilayo sa Pilipino ay mag-create ng fake Facebook account. Okay? Tandaan ninyo mga palangga, hindi po 200 pesos, 280 o 300 or 500 o 1,000 ang followers natin sa Maharlika Network. We have 81 and Bojack is, like 80 or 81,000 subscribers. But actually, kung hindi pinatumba o kaya hindi ginamit ng putang inang Marcos Jr. at Lisa Tanas, ang AFP, ang mga ahensya ng gobyerno para i-take down ang page, makipagsabwatan dyan sa Pilipinas, hindi po buhay na buhay pa sana yung ating more than 1 million now na subscribers. But don't worry. Kahit na pinatake down ng mga buwaka ng inang pikon na pikon at mga Addictus Benedictus na sinisira ang buhay ninyong bawat Pilipino, ang boses ko, ang alindog ko, mawala man ako, nag-celebrate man ako, eto, buhay na ako. Natutuwa ka, Lisa Tanas, medyo na nahimik ako. Pero hindi ibig sabihin na nahimik ako, wala na akong pakialam sa laban ko. Kahit ako'y nag-enjoy, nasa isip ko pa rin ang laban ko. Just so happen, lagi akong around sa dance with my friends. Pero ganun pa man, eto mga kababayan, pinapalabas ng mga bangag, itong picture na
you know, ito picture ni Marlon Purificacion. Ang caption na ginamit yung fake page na Marlica Network na ginamit at pinupondohan ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Liz Satanas na makyuho pa sa bulok na palaka. Yo, ano? Tsura niya, damak-damak. Linte daw ang bilat niya, gina-gis na. Anyway, alright. Sabi dito, Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez, ang tunay na gumanap na pulburon video na inilabas natin mga palangga. Ito po ay si Liz Satanas at si Bangag at ang mga liporos niyang author dito. Yan, sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Wala kami usapan ni Atty. Vic. Diba? So ito'y mga tanim, fake page ni Liz Satanas at ni Bangag dahil nga galit na galit sila dahil binuking sila ni Atty. Vic Rodriguez dito sa librong ito. That's why kung wala pa kayong kopya, you have to get it now. Okay? Sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkus mga palangga, gumawa pa siya ng alibay na never daw niya nakitang nagpulburon ang mamang si Kuting. So ito po ay ginamit nila ang picture ni Marlon, Sir Marlon Purificacion. Ito po ay gawa ni Liz Satanas. Gawa ni Bangag. Dahil pikon sila dahil malapit na silang matumba. Okay? Malapit na silang bumagsak dahil sinasabi ko sa inyo, ang AFP at PNP na mga matitino ay sukang-suka na sa kanila. Let's talk about this kasi nagpalabas sila 3 days ago sa presidential communication ng video na kung saan mga kababayan ay kina-counter nila yung tungkol doon sa PIN daw na abutan. Diba? Pinalabas nila PIN. Ngayon, sinasabi nila, nag-release ka agad ng presidential communications na, you know, maging mapagbatsyag, diba? Huminto, mag-isip at magsaliksik. At sinasabi niya, walang maluloko kung walang magpapaloko, tiyakin ang katotohanan, fake news ang labanan. So, sinasabi nila na yung mga, nakita ko doon si Political Witch Boy, si General Macanas, diba? Yung mga, ano nila, yung mga title nila, is it, pa-question mark. So, gustong lasunin ng putang inang Bangag Jr. at ni Liz Satanas na kidnapper ang mga isipan ninyo. At gusto nilang sabihin na mapagmatsyag daw kayo na kung paano daw mag-ano ng fake news, mag-detect. Ito mga kababayan, balikan natin yung abutan ng what? Polvoron na may palaman na PIN. Number 1, okay? Sinasabi nila doon sa explanation nila may random na personalidad na nag-abot kay Bangag ng PIN daw. Kaya in-explain ko yun eh. Sabi ko pwedeng PIN na sa ilalim may pulburon. Mga kababayan, kung balikan nyo yung video na yon, nung inabot ni random, pag-usapan namin ni Cathy Binag sa vlog kasi alam ko kakilala niya, reserve ko yun, kakilala niya yung nag-abot daw di umano ng PIN kay Bangag Jr. Pero sabi ko nga, baka may nakaipit na white powdery substance. Ngayon mga kababayan, okay? Kung hindi ka kilala, eto, let's open your mind, your brain cells, darling. So ngayon, inabot yung white plastic. Siyempre, pinakita nila, palalabasin talaga ng mga buwaka ng ina-spin yun. Kung random personalidad na hindi ka kilala ni Bangag, ikaw, sino ka man, inabutan ka. Hindi pa titignan mo kung pera yung inabot sa'yo? Or pang-adictus, benedictus? Eto ha, tangay na, PCO, ha? Ikaw, Liz Satanas, ang utak mo ha, nasusunog na ng pulburon. Ang utak mo nasusunog na ng alak. Ang utak mo, sana yung vape, jumorbag, gumano na lang ang vape. Dahil minuto nag-vape ka, sinusunog mo yung utak mo, yung baga mo. Well, sunog na sunog ka naman na talaga. What do you expect? Kung may utak ito mga inayupak na to, edi kayo mga palangga. Yung mga, well, alam ko, mautak kayo, yung mga nagpapalo sa akin ng mga palangginging. Ang palusot nila ay PIN yun. Kung inabutan ka ng random personality at ikaw ay presidente o senador, hindi ba pag inabot sa'yo, di ba, hindi mo gaganunin?
Bisibisihan ka, kasi ako, may mga nagkakagulo din naman sa akin ng mga palangga na nilablab ako kung ano-ano mga inaabot sa akin. Pero so far, wala pa namang nag-abot sa akin ng white powdery substance dahil pag may nag-abot sa akin, papalunok ko sa kanya. So ngayon, inabot na ganyan. Ito bangag, makinig ka kasi lagi kang bangag, buha ka ng inakay. Ginanon mo kagad, ibinulsa mo. Ibig sabihin, mga palangga, inabot. Kasi ang drama ng mga bangag ng presidential communication, pin daw yun. So kung pin yun, so ibig sabihin, alam niya na may aabot sa kanya. Hindi ba dapat ang pinakauna tinuturo natin sa ating mga anak? Pag may nagbigay sa iyo na stranger, huwag mong tatanggapin. Diba? Huwag mong tatanggapin. So, siya, Presidenteng Bangag, ang ginawa, tinago agad at ibinulsa. Ang first and foremost niyang ginawa dapat, pag abot, tinignan niya, ano ba to? Diba? Baka mamaya, pera yun. Tapos nakita siya na, tumanggap siya ng kakarampot na bribe. Hindi binulsan niya eh. So prior to that, kung i-analyze ninyo, kilala ni Bangag ang taong yun, which is kilala nga niya. Dahil sabi ko nga, yan ang pag-uusapan namin ni Cathy Binag. Mamaya, mag 3:30 dyan sa Pilipinas, ay meron kaming bonggang-bonggang live together. So ngayon, binulsa niya na kagad. Okay? So ibig sabihin, meron na silang usapan, o even before, previously, meron silang abutang nagaganap. So ngayon, ang ginagawa ng mga buwaka ng inang gobyernong Bangag, na dapat yun ang kalusin, dapat na makalos yung mga yan, ay magmatsyag daw kayo. Mga yawa, tignan daw kung may katukat, edited daw yung picture. Buka ka ng inan nyo, pagpasok pa lang ni Lisa Tana, pagpasok pa lang ng 2022, tinatapyas yung botete. Hindi ba fake news yan? Kung talagang concern kayo sa fake news, bakit wala kayong counter o sagot nung sinabi ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay isang pusher ng pulburon at inabutan siya at gusto siyang alukin na suminghot at magpakabangag. Wala kayong sagot dyan. Diba? Bakit sinasabi ni Cathy Binag harap-harapan na si Marcos Jr. ay may pagkakataong dumudugo ang ilong dahil sa kaka-addict? At alam ni Amy Marcos yan, ulit-ulitin ko, dahil bago ko inalabas ang video, alam ni Amy Marcos na ang authentic video na yon ay lalabas. It just so happened na hindi binigay sa kanya ng ating source, kundi sa akin binigay. Kaya hindi niya na-damage control. Pambansang tulak, sabi ni Gorgor TV. Gorgor TV, kung ayaw mong mag-gorgor, palitan mo yan ang picture mo. Bakit ako yan? Makukonfuse ang ating mga palangga dyan. You have to put something, baka, mahirap na confuse palangga. We support each other, but don't use my, my picture, kasi baka technical. Anyway, mga kababayan. So, yan yung, yan yung malaking issue na hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, hindi nila ma-debunk na sa pamamagitan ng sinasabi nilang panakot sa akin dito sa Amerika, na deepfake daw yung video na pulboronic si Bangag. Bakit hindi mo tanungin, Bangag Jr., yung kapatid mo, Mangga? Alam na alam ni Amy Marcos, Amy, huwag kang magsinungaling. Huwag kang maglaro dahil ibabagsak ka ng taong bayan sa iyong panggagamit sa mga Duterte at sa mga Pilipino. Actually, it's not about panggagamit sa mga Duterte dahil ang Duterte, they can't stand alone. Pero ang panggagamit mo, Amy, para iboto ka ng Duterte supporters is panggagamit sa taong bayan para makontrol nyo uli dyan sa Senado. Wala ka naman nagawa dyan eh. Ano ba ginawa mo? Sige nga, Amy. Hindi ka na nandigan na ikaw mismo nakakaalam na ang kapatid mo at ang sister-in-law mo at ang pamilya niyong buko, yung pamilya ni Bangag, ay mga addictus benedictus. Diba? Naalala ko dati. Okay? Ito. Nagbidabidahan ka dito. Okay? Nagbidabidahan ka noong, I think that was December or January. Tignan ko lang sa notes mo. Ito mga kababayan, kailangan nyo kasing balikan itong mga kahudasan na ito. Di ba nagbidabidahan ka dati na sa hearing tungkol doon sa People's Initiative na nag-meeting-meeting, okay?
si Saldico, si Tambaloslos, di ba? At yung mga magkakasabwat para bayaran yung mga pobre, yung mga imol, yung mga mahirap sa iba't ibang probinsya para magperma doon sa People's Initiative. Bida-bidaan ka, Amy, di ba? Kaya talagang bida-bidaan siya doon. Ang sabi pa nga doon, ang sabi mo pa nga, babalikan na natin yung Q&A nila doon sa Senate na wala naman nangyari. O ano na saan na yung pabida-bida? 'Di ba? Talagang pinag-usapan 'yan. Ang sabi mo ay tinanong mo si Oñate, okay? Si Oñate na ayon sa ating bugwit, okay? Well, I think napag-usapan namin na nila Cathy, nakasama 'yan. Kasama si Oñate sa mga kaibigan 'yan, okay? Kaibigan si Oñate ng mga bangag. Okay? So now, balikan natin ang sinabi ni Amy na nagbida-bidaan siya. Kaya Inday Sara, buti naman at hindi na kayo magkasama. Hanggat tinatraidor ka. My God, Inday, palangga. Labas mo na video. Mamaya tayo dyan. Okay, sabi mo Amy, kasama niyo ba si Speaker o si Kong Saldico in any of your meetings about People's Initiative? Suportado niya ba ito? Sino-sino kayo? O, sabi nung ni Oñate, kami-kami lang, mga volunteers, walang kinalaman at di namin kasama si Speaker or si Congressman ko. Sabi ni Amy, talaga lang, sa dami-dami ng meetings at party nyo, di nyo siya kasama kahit kailan na nag-meet at di kayo nagkita. Sabi ni Oñate, oo, hindi siya kasama sa meetings. Kami lang, I never met them. Abe. Tapos sabay inilabas mo, Amy, ang picture na magkasama si Tambaloslos, si Saldico at iba pang mga kudas. At ito yan. Okay? Ito yan. Remember this picture? Yan mga palangga. Remember that picture na inilabas ni Amy? O ang tanong ko, Amy, ano na nangyari dyan sa pabida na yan? Ni hindi mo nga na-contempt itong mga buwaka ng inang ito. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, yung ginagawa dito ng mga Marcos, lahat ay pambubudol sa inyo. Sabi ko nga, burahin natin sila simula sa taas, sa pinakamatandang, pinaka-adictos, benedictos, hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang apo. Kahit sa sinapupunan, burahin sila sa lipunan ng Pilipinas dahil sila ang punot-tulo ng kahirapan ninyo. Ginagago kayo lahat. Kaya gusto kayong gurgurin. Kaya gusto kayong tayo lahat kasuhan, lahat ginikipit. Ngayon, mga kababayan, right? Napag-alaman natin, okay? Ayon sa ating mga mababait na puting sa AFP at PNP, na kabadong-kabado na ang mga bangag sa mga posibleng mangyari. Talagang kakabahan. Okay? Dahil sa nakikita nyo ngayon, di ba si Inday Sara ay talagang maraming mga diplomats, okay, mga leaders from all over the world na nakipag-meet up sa kanila. Dahil napag-alaman ko na sukang-suka na. Ito, kayo ko lang sasabihin to. Ikapuporma muna ako dito. Alright? Pupubugot ako dito. Alam nyo, mayroong, hindi natin babanggitin ng pangalan, isang kilalang-kilala ninyo, okay, na sinasabi ni Bangag noon na sila ay pinadukot, di ba, noong 1986 sa Chuchucho. Napag-alaman ko, ayon sa aking puting ahas, na itong mga grupong ito ay naghahanda na sa pag-change ng gobyerno. Dahil nakikita nila na si Bangag Jr. ay matutuluyan by whatever means. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na ng paraan ang mga grupong ito dito sa ibang bansa. Okay? Naghahanda na sila sa transition. Can you believe that? 2 years? Bakit sila naghahanda sa transition? Very reliable. Kaya sabi ko nga, nag-usap kami, really? Sabi ko, so ibig sabihin, nakikita nila na ito ay talagang pabagsak na si Bangag. Kaya nga mga kababayan, ganun na lang ang pagigipit nila. No wonder. No wonder kung bakit nagbigay ng statement ang KOJC na in the meantime ay kumbaga dinidetach nila yung kanilang sarili dito sa maisog sa rally. Okay? Hindi nyo ba naiisip or sinabi ko naman sa inyo yon na posibleng ginagano nila si pastor,
Kibuloy. Ginugurgur nila ng dahan-dahan. Kaya, possible na ganun ang eksena dito. At napag-alaman natin sa ating mga kaibigan na mga men and women in uniform. Kayo naman, mga sir, but I still respect you. I don't know when is your timeline, but alam na alam ninyo, kayo na rin mismo nagsabi na ang gobyernong ito ay sobrang bangag na. When I say bangag na bangag, and we say bangag na bangag, magsimula sa pondo, panggigipit, pagbibigay ng walang habas ng ayuda, na walang proyekto para mag-vote buying sa mga tao, di ba nakikita ninyo ang ginagawa nila. Pero kailan kayo a-action? Okay? Kaya nga noong September 21, hindi na i-cover yan ng SMNI. But sabi ko nga, I totally understand that. Kailangan nating intindihin. Okay? Kailangan nating intindihin na baka tinutusok-tusok si pastor o baka lasunin nila o baka anuhin nila. So maintindihan natin yan. But this is just temporary. Dahil ngayon pa lang, okay, ganito na lang. Do you think yung video ni Inday ay naibigay niya na dito sa certain, groups na ito na akala ni Bangag ay kakampi niya? Di ba? Akala, di ba, ang sabi ni Lisa Tanazo, malakas kami sa Amerika. Yan ang parangga niya eh. Di ba? Malakas kami sa Amerika, kakampi natin ang Amerika. Really? Hindi nyo kami kakampi lahat. Baka ilan lang. Pero posible ba na bago ilabas ni Inday Sara yung video na sinasabi niya, hindi kaya ang mga video na iba ay nakarating na dito sa mga friends din ni Inday Sara? Okay, yan ang kaabang-abang. Pero, nakarating sa ayon sa ating mga juting jahas, irarampa na ang video. Diba? Kaya ito si Inday Sara, ay talagang nakita mo, patatu-tatu na lang ang lola mo. Diba? Patatu-tatu na lang ang lola mo. Diba? Pag doon pumunta sa Cordillera, again, yung patatu-tatu na yan ni Inday, it's a way of showing support sa mga ancestral, mga ancestors natin, katulad ng grupo nila Apo Wangput, di ba? So, yun yung nakikita natin. Ngayon, mga kababayan, ang natin dito, what do you call it? Ang ating labanan natin dito, huwag kayong pakasisiguro pa nga. Diba? Kaya naman gusto nyo ako ipagurgur, di ba? Nagpadala kayo ng dagdag na naman paggugurgur. Oh, napag-alaman namin, okay, napag-alaman ko mga palangga na nagdadagdag ng paggugurgur na naman sa akin. Sabi ko, over my gorgeous, sexy Alindog. Hindi ako pagugurgur sa inyo ng ganon-ganon na lang. Kung pwedeng gurgur ko ang 4-5 sa inyo sa pamamagitan ng aking alindog, gugurgurin ko kayo. So you know what, mga kababayan, dahil nga ito, papalapit na ang itong election na ito, gusto nilang hawakan sa liig ang taong bayan sa pamamagitan ng ayudang-ayuda na yan. Kaya nga, kahit na ayaw ko man, sabi ko nga sa inyo, nag-usap kami ni Atty. Glancio, ayoko mag-focus sana sa election season. Pero wala tayong magawa kasi October 1 to October 8 is the filing of candidacy. Kung hindi tayo gagalaw ng mga tao na mayroong magandang vision sa ating bayan, sabi ko nga, matatalo ang Pilipino. Bakit kamo? Kasi kung hindi tayo magmamanok, okay, kung hindi tayo magpo-promote o mag-encourage sa inyo na sumuporta sa mga taong matino. Forget about ang Marcos, Romualdez, lahat ng mga lumang nandiyan na sila, mga artistang walang kakwenta-kwenta. We need someone like Attorney Vic Rodriguez na napakatapang na inilagay sa libro ang lahat ng kababuyan, lahat ng anomalya, lahat ng paglabag sa batas o yung karamihan ng paglabag sa batas ng kanyang dating sinuportahan, naming dating sinuportahan na Bangag.
kailangan natin ng mayroong integrity na ibig sabihin hindi kayang ibenta ang kanilang kaluluwa, ang kanilang prinsipyo dahil lamang sa personal na interest. May kaibigan ako from Davao. Actually, tinext niya ako. Okay, babasahin ko lang yung text ni Palangga. Tinext ako ni Palangga, ito, sabi niya, sabi sa akin, Palangga, Maharlika, may kumausap daw. Ito pala, Palangga, may kumausap daw, actually forwarded ito Sabi, may kumausap daw kay Maharlika at kay Glenn Chong, pati na rin kay J.E. Morales na bumaliktad. Sabi daw sa mga bangag, para time to connect na daw with the government kasi puro siraan lang daw. You know what? Mga kababayan, I will speak for myself. Okay? At sabi ko na kay Atty. Glenn Chong, dahil nag-usap kami, hindi babaliktad ang isang Maharlika sa kahit anong manghalaga para lunukin ko ang suka ko at para suportahan ang waka ng inang bangag, adiktos, kidnapper, smuggler, nagpapahirap sa kaban ng bayan, kumobra sa 5,500 flood control, kumobra sa agricultural smuggling, kumobra sa loto, kumobra sa lahat ng confidential fund, lahat kinobra. Hindi po mangyayari yan. Ito nga ang sabi ko sa inyo. Once na si Maharlika, one day makita ninyo na nagsabi, "Oy, I love you, bangag." Ibig sabihin, something wrong with me or nabayaran ako. But that's not gonna happen. Sabi ko, kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi ako kailanman lulunok ng suka ko sa pagsasabi ng katotohanan na ang Marcos Araneta Romualdez ay salot sa lipunan. Bakit? Mismo si Lisa ay nagpakidnap ng 2 bata. Si Bangag Jr. ay adictos benedictos at kasabwat sa pagkikidnap, kasabwat sa smuggler, kasabwat sa illegal na pulburon. Bakit ako aayon sa taong yon? It's either well, hindi darating yon. It's either magpa-sexy na lang ako. Diba? Pakita ko na alindo ko kaysa na maglumunok ako ng suka ko. Kaya sabi ko dito, ano ba sagot ko dito kay Palangga? Sabi ko sa kay Palangga, yeah, the same thing. Sabi ko, over my dead, sexy, gorgeous body, hindi mangyayari yan. So ito galing from Davao. Kasi daw kasi ay parang lumalabas. Ngayon, lumalabas sa mga group chat or whatever. Mga kababayan, ulitin ko, hindi ko kayang, basta hindi ko kayang lumunok ng mga bangag. Di ba? Hindi mangyayari yon. Yan ang pangako ko sa inyo na, my God, na sabi nyo nga, di ba, naging instrumento ko sa pambubudol ng mga maros, bubudulin ko muli kayo. Sino pa magtatrust sa akin? Once na ginawa ng isang Maharlika yon, o kung sino man, hindi na kayo magtitiwala sa akin. Mawawala na ako ng integridad. And I have that sense of responsibility sa inyo na nanonood, na tumatangis, na lumuluha, at gigil na gigil dahil sa ginagawang pangbababoy sa inyo ng bangag na gobyernong ito. So hindi totoo yan, yung mga pakalat ni Satanas na may tumitira kay Atty. Vic Rodriguez. Bakit nila ginagawa yan? Kasi alam nila very strong-willed person itong si Atty. Vic na may paninindigan na pwede naman siya mag-kiss ass kay Bangag Jr. Pero pinili ni Atty. Vic na magsalita at sabihin ang lahat ng alam niya na kababuyan ng bangag na gobyernong ito. Meron kaming account, kahit hindi ako politiko, bilang isang inyong palangga or, isang palanggingking, ay meron akong accountability sa inyo na manindigan, hindi para lumunok ng suka o magdesisyon para sa personal na interes. Dahil ulit-ulitin ko sa inyo mga kababayan, kung personal lang na interes ang pag-uusapan, wala na pong tumira kay Bangag. Hindi na ako nagsalita. Bakit? Bakit ako nagsalita? Dahil yung ano ko sa inyo, yung empathy o pakiramdam ko
sa nararamdaman ninyo na binabaha kayo sa kabila ng meron namang pondo. Which is sinabi nga, di ba nga, nag 5,500 flood control, pero ninakaw ng mga putang ina nila. Yung nararamdaman ninyo, yung pangangailangan ninyo, yung kahirapan na dinadanas ninyo, ramdam ko yun. Bakit? Dahil nandyan ako galing sa pakiramdam na yan, sa pagdurusa na yan. Bakit ako babaliktad? Kaya kung may mababasa kayo, mga fake account na ginagamit ang aking logo, never, eto ngayon, yung mga nakadusan, hindi po ako papanig sa mga bangag sa kahit anuma pang halaga. Bilyon, trilyon, national budget, never ever. Ngayong moment na to, i-record nyo ako. Okay? Hindi ko ibibenta ang aking prinsipyo. But I will support people like Attorney Glenn, Attorney Vic, Attorney Harry Roque, and other people like, I don't know kung si Baste, tatakbo, at yung mga taong gustong maglingkod. Because we need someone to what? A good communicator. Hindi lang yon. May puso, may empathy. Hindi katulad nila bangag. Walang empathy yan. Diba? Good communicator. Tignan mo si Tambalos. Diba? Nabigay ng ayuda. Diba? Parang, may saltik ang jutang na meron bang ganyang tao na nagsasalta ka sa public? Ano ka, pitla? No offense sa mga pitla. So nakikita ninyo, we need someone that can communicate well at can deliver good result or proyekto para sa taong bayan. That's why we need someone like Maharlika. Kaso lang, hindi ako tatakbo. Diba? Or Attorney Vic, Attorney Glenn, at iba pa mga palangga. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga inayupak na ito, itong mga bangag na ito, wala silang inatupag kundi ang mamolitika. Wala silang inatupag kundi ilatag yung kanilang mga slate, nila, di ba? Si Bangag Jr., walang, unang-una, paano siya magiging good communicator sa Pilipino? Ang isang good communicator, mga kababayan, good in a way na how you deliver yung mga layunin mo sa bayan. Ano yung layunin? Diba? Ngumingiwi. Then, ang mga taong bayan naman, nagrarally, nagsisigaw sa kalye. Tama na, ang bangag, ganito, ganyan, ganon, adiktos ka, magpa-drug test ka, utangina ka, ganyan. Nakikinig ba si bangag? Sa halip, sinususpende ang mga governor, ang mga mayors, you know that already. Hinaharangan ang mga nag-express ng freedom of speech. Ayaw niya ng good communication at all between the people at sila. Kasi ang wala sa tamang katinuan yan. Kumbaga, sa bolts and nuts, kinakalawang na. Kahit pahiran mo pa ng penetrating oil yung bolts and nuts, kakalawang pa rin yan. Babalik at babalik. Unless palitan mo ng panibagong bolts and nuts, palitan mo ng bago-bago, it will take time bago kalawangin. Pero bulok na. So kahit ano pa, ang gawin mong palis dyan, kahit na ano pang speech writing ang mga ibibigay sa kanya, anong mga kalit yan, hindi yan mag-i-improve. Dahil nilamon na siya ng pagiging addictus benedictus at walang vision yan. Walang magandang vision dahil wala ngang empathy. Wala ngang magandang pakikipag-usap sa tao. So anong vision? Ang vision nila kung paano hubasin, paano kunin ang pera ng bayan, paano kayo lokohin, paano magbayad ng mga trolls, paano gamitin ang AFP, PNP para kontrolin ang ating gamitin yung mga cyber eklabush nila para i-report ang ating mga page. Napansin nyo, if about Duterte, Sara, o yung mga kritiko nila, di ba, binabagsak nila yung engagement. They try their best para makipagsabwatan, ginagamit ng mga tiwali dyan sa cyber department, eklabush, ng NBI, AFP, to take down our pages, to slow down our engagement. Kasi yan ang utos sa kanila, di ba? Alam ko yan, yung mga AFP dyan, AFP, okay? Yan, mga tiwali kayo. Alam namin yan. Alam namin ni Cathy Binag ang mga kadyutahan ninyo at ng buong mundo. So, ang vision ninyo kung paano kami patahimikin, yung inyong direksyon, paano busalan ng aming mga bibig. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit paanong gawin ninyong pananakot sa akin, sirain nyo, hindi nyo masisira
ang aking alindog. Kahit anong kadyutan ang gagawin nyo, hindi nyo ako mapapatahimik over my dead, gorgeous body. Kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi nyo magagamit ang pera ng bayan para suhulan ako o para bumaliktad ako dahil hindi ako ipinanganak na taksil. Ipinanganak ako para itaya ang aking alindog dito sa mga tao na minsan naging pareho ng buhay ko. Di man ako yumaman pa lang, pareho pa rin tayo ng buhay, medyo naging komportable lang. Pero ang ibig ko sabihin, hindi ko kayo tatraidorin. Di ba? Hindi mangyayari yan. So, again, i-correlate natin yung issue ngayon sa pagtatakbo itong mga bagong politiko natin. I think we have to give chance. I will support Attorney Vic. You know, sabi ko nga, kung noon hindi ako natutulog sa pangangampanya kay Bangag o kay Panggagamit at sa iba pang mga senador noong 2019, 2022, kung kailangan dilat ang mata ko, pero hindi naman ako magbabagag, 24/7 to support people like Vic, Attorney Glenn Chong, o sino pa na mga tatakbo, Attorney Harry Roque, na kinigipit din nila, itataya ko yung aking alindog.